Simulan ng busisiin ng Kamara mga flood control projects matapos sa mga nakarang pagbaha. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano na pag-usapan sa unang araw ng pagdinig? Yes, pumulong nga sa pagdinig si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts para talakayin nga itong mga flood control at drainage projects sa buong bansa. Kasunod nga yan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona at yung utos ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng malalimang review dito nga sa mga proyektong ito. Isa dun sa mga pinunto nga ni Secretary Bonoan ay yung pagtakyas doon sa budget na hinihiling nila sa mga nakalipas na taon. Tulad na lang ito nga National Expenditure Program para sa 2025. Hiningi sila na nasa 4 billion pesos para nga sa flood control projects. Pero yung inaprubahan dun sa ilalim ng General Appropriations Act o yung panukalang pondo ay nasa 1 billion pesos na lang. Ayon pa nga kay Bonoan, tinapyasan din yung hiniling nilang budget sana para doon sa maintenance ng mga road projects. Bagay na ipinainis nga ng ilang mga mambabatas dahil nagmukha daw budget hearing itong presentation ni Bonoan kanina. Pakinggan natin. Hindi ba ito budget hearing eh? We didn't even hear kung what happened during the last bagyo. And we know for a fact, alam na naman natin kung ano yung mga tinatamaan ng baha eh. But this is quite unusual. Ilang bagyo na tayo na malalakas, alam na natin, Marikina tatamaan, sa Quezon City tatamaan, Caloocan tatamaan. Yun ang gusto natin madinig. Ano yung naging course of action natin? Hindi budget presentation. Ayon pa nga kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, hindi naman daw flood control projects ang problema, kundi yung disiplina ng mga Pilipino pagdating sa basura. Ayon nga kasi kay Erice, daan-daang tonelada ng basura yung nakokolekta sa mga pumping stations o waterways na ikinababara nga ng daluyan ng tubig. Pakinggan natin itong pahayag ni Erice. Punong-puno na ng basura, burak, yung mga natural waterways natin. Yung natural waterways natin, bukod sa punong-puno na ng basura, there are 646 families, informal settlers, living on top and beside of our natural waterways. Yan po yung problema, hindi yung flood control programs. Ang pangunahing problema, yung solid waste management. At Marian, may pahayag ba mga congressman na yan tungkol sa aligasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sangkot sila sa mga palpak na proyekto at may kickback silang natatanggap? Sinagot nga yan ni Surigao Su Representative Romeo na dati na district engineer sa DPWH. Sinabi niya na ito daw proposals ng DPWH ay dumadaan daw po yan lahat sa Provincial at Regional Development Office. Ibig sabihin, masusi po yung pinag-aaralan at mahigpit na pinipili kung alin-aling proyekto yung mapupunta sa bawat distrito. Paglilinaw pa nga ni Momo ay wala raw kinalaman ang mga kongresista sa mga proyektong ito. Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.